Humarap sa Pasig City RTC, Branch 167, si dismiss Tarlac Mayor Alice Guo kaninang alas 8:30 ng umaga sa pamamagitan ng video conference. Nasa korte naman ang kanyang abogado para sa arraignment at pretrial ng kasong qualified human trafficking. Not guilty ang plea ng akusadong si Alice Guo. Well, syempre hindi siya guilty talaga sa kinakrime or sa sinasabi nila kasi ang allegation is qualified human trafficking. So number one, she has no participation naman po talaga. On the part of our client is she is firm na not guilty po siya dito sa crime na pinaparatang sa kanya. Natuloy din anya ang pretrial pero hindi pa natatapos ang pagmamarka sa mga ebidensya. Sa October 1 itinakda ang susunod na pagdinig. Wala pa ring desisyon ng Valenzuela RTC sa mosyon nila na ibasura ang kasong graft na siyang magiging basihan kung matutuloy ang arraignment doon sa susunod na linggo. Dagdag pa ni Hamilya, nakapag-adjust na si Alice Guo sa Pasig City Jail. At naniniwala sila sa kakayanan ng BJMP na protektahan ang dating mayor. Si ma'am kasi as we know, madali siyang maka-adapt. So palagay ko naman ganun pa din siya. I think medyo nakaka-cope. I think that's what I can say. Pero sa comfort, parang syempre malaking adjustment talaga sa kanya to. To be candid, alam ko hindi na yata siya ibibigyan ng consideration kasi I think the BJMP already made a comment na they are equipped to handle the security and the safety as well as they have the facilities to do that. We are looking into options. Yun pa din kasi of course ang prime consideration pa rin niya is the safety and her security lalo na after the executive session na initially nangyari pa lang last week. Sabi niya naman, satisfied naman siya sa nangyari security. Yun nga lang, ang nag-worry lang din kami talaga is the travel. Kasi kung nakapunta na kayo doon, medyo mahirap lang talaga yung daan, the thoroughfares. So yun din yung isa sa mga gusto namin i-consider sana. Pinayagan din ng korte si Guo na lumabas ng City Jail para magpa-check up kaugnay pa rin sa nakita sa x-ray sa kanyang baga sa PNP General Hospital bago na ilipat sa BJMP. Pero wala pa itong schedule. Ang sa kanya lang talaga is napapagod na daw kasi lang talaga siyang mag-travel at bumiyahe. So sa ngayon, kasi after nga nito, pupunta na siya doon. So parang hindi muna niya gusto na mag-travel na naman going to the hospital. Kasi she was allowed to undergo, I think, a thorough health check-up para doon sa nakita na infection sa lungs niya. Samantala, hindi naman natuloy ang arraignment para sa kapwa akusado ni Guo na si Walter Wonglong. Ayon sa kanyang abogado, pinababalik ng West ang kaso sa piskalya. Hindi ho siya kasama na sa preliminary investigation sa DOJ ay sinama siya sa kaso. So nakakatakot to at nakakabahala tong ginawa ng DOJ na to. Na imagine mo, nakaupo ka lang sa bahay ninyo, tapos biglang makakasuhan ka. Hindi ka naman respondent dun sa kaso. Di ba? So nakakatakot yung ginawa ng DOJ na to. So you're not a respondent in a case pero finailan ka ng information o kaso sa korte. So na-violate na yung right niya to due process doon pa lang. May nakasampa ring iba pang kaso ng qualified human trafficking. Si Walter Wonglong sa Kapas Tarlac kung saan sa nakadetine ngayon. Para sa agenda, Francis Polbe, BNC.